Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa Filipino. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa Filipino, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa pag-uugnay ng sariling karanasan sa binasa. Alam mo ba na ang pag-uugnay ng ating sariling karanasan sa binabasang teksto o kwento ay makatutulong upang mas madali nating matandaan ang detalye ng binasang teksto o kwento? Alam kong ikaw ay isang matalinong bata, kaya naman magagamit mo ang aral na matututuhan mo mula sa inyong mga binabasa sa araw-araw na gawain at mahuhubog rin nito ang iyong pagiging malikhain. Para sa alamin, matapos ang module na ito, inaasahang matututuhan mo kung paano, number 1, na iuugnay ang sariling karanasan sa binasang teksto. Letter A, natutukoy ang mga sariling karanasan na may kaugnayan sa binasang teksto. Letter B, na ilalarawan kung paano nauugnay ang sariling karanasan sa binasang teksto. At letter C, na ipakikita ang pagpapahalaga sa sariling mga karanasan bilang pantulong sa pagkatuto. Para sa subukin, sagutin ang gawain sa pamamagitan ng pagsulat sa sagutang papel ng check kung ang larawan ay naranasan mo at X kung hindi. Maaaring magpatulong sa tagapaggabay upang maibigay ang sagot. Tingnan ang mga larawan mula bilang 1 hanggang bilang 5. Kung ito ay naranasan mo na, lagyan ng check. Kung hindi naman, lagyan ng X. Para sa tuklasin, ating basahin ang pamagat ng kwento na Batang Bayani, akda ni Maricar S. Guerrela. Ang ating mga dakilang bayani tulad ni Dr. Jose Rizal na pambansang bayani at si Andres Bonifacio na ama ng katipunan ay malimit na maging huwara ng pagmamahal sa bayan. Sila kasama pa ang ibang magigiting na Pilipino ay nag-alay ng buhay para sa kalayaan ng mga Pilipino. Sa makabagong panahon, tunay na marami pa rin tayong maituturing na bayani. Batang bayani. Isa na rito si Paulo. Si Paulo ay nasa ikalawang baitang at isa sa pinakamapagmahal sa bayan. Madalas niyang iguhit ang mga magagandang tanawin sa Pilipinas at mga pambansang sagisag sa tuwing sila ay guguhit sa sining. Mahilig siyang magbasa at makinig sa mga kwento ukol sa kagitingan ng mga bayani ng bansa. Kahit saan at kahit kailan niya marinig na tinutugtog o inaawit ang lupang hinirang, ay magalang siyang humihinto at sumasabay sa pag-awit ng buong paggalang. Bukod pa rito, lagi rin siyang handang tumulong sa kanyang mga kababayan. Kahit siya ay bata pa lamang, itinatawid ang mga matatanda sa daan, nagsasauli ng mga bagay na napulot, nagtatapon ng basura sa tamang tapunan, at magalang kahit kanino man. Sa lahat ng kanyang mga katangian, may ituturing natin siyang batang bayani. Para sa inyong mga sasagutan, number 1, ang pinag-uusapan sa kwentong binasa ay si A. Pablo, B. Pablito, C. Paulo,
D. Pakito. Number 2, ang katangiang taglay ni Paulo sa lahat ay ang pagiging A. Mabait, B. Matalino, C. Masunurin, D. Makabayan. Number 3, alin sa mga ginagawa ni Paulo ang naging karanasan mo na rin? A. Umawit ng lupang hinirang, magsauli ng gamit na napulot, B. Gumuhit ng mga pambansang sagisag, tumulong na itawid ang matanda sa tamang tawiran, magtapon ng basura sa tamang tapunan. C. Isa o dalawa sa A at B. D. Wala ni isa sa A at B. Number 4, bakit mahalaga ang pagiging makabayan? A. Dahil ito ay tanda ng pagmamahal at paggalang sa bansa. B. Maipagmalaki ka ng iyong mga magulang, kapatid at pamilya. C. Maaari kang maging tanyag at kilalang kilala sa inyong lugar. D. Lahat ng nabanggit. Number 5, dapat ba ninyong tularan si Paulo? Bakit? A. Opo, dahil magandang halimbawa ang ipinakita niya. B. Opo, dahil masayahin siyang bata. Para sa pagyamanin, humingi ng tulong sa tagapaggabay upang maisagawa ng wasto ang kasunod na gawain. Para sa mag-aaral na hindi pa gaanong marunong magbasa at umunawa. Basahin natin ang payong, lilim sa init, panangga sa tag-ulan, at kaibigan. Para sa panuto, alin sa mga sumusunod na pangungusap ang naging bahagi na ng iyong karanasan sa paggamit ng payong? Iguhit sa iyong sagutang papel ang check kung naging karanasan mo na ito at X naman kung hindi pa. Number 1, mayroon akong magandang payong. Number 2, nasira ang aking payong dahil sa lakas ng hangin dulot ng bagyo. Number 3, pinasukob ko ang aking kamag-aral sa dala kong payong. Number 4, ginamit ko ang aking payong bilang panangga sa susugod na aso. Number 5, nakatanggap ako ng payong bilang isang regalo. Para sa isagawa, sagutin ang gawain sa pamamagitan ng pagsulat o pagsasabi nito. Basahin natin ang pamagat ng tula na may pamagat na Sa Tulong Mo, Ama, akda ni Maricar S. Guerrela. Sa tulong mo kami laging lumalapit, panalangin namin ay sa ngalan mo nasasambit. Hindi maaaring ipaglihim tunay na saloobin, sapagkat nababatid mo maging ang mga puso namin. Sa tulong mo kami makakaahon, sa hirap ng buhay kami ay babangon. Biyayang ibibigay, ibabahagi rin sa iba, upang ang kabutihan ay patuloy na madama. Para sa panuto, paano mo maiuugnay ang iyong sariling karanasan sa tulang iyong binasa? Isulat sa sagutang papel, piliin ang letra ng antas na maibibigay mo sa iyong sariling karanasan, patungkol sa pagganap mo sa sumusunod na gawain. Ito ang mga pagpipilian: A. Sa lahat ng pagkakataon, B. Madalas, C. Paminsan-minsan, D. Hindi pa nararanasan. Number 1, nagdarasal ang buong pamilya pagsapit ng alas 6 ng gabi. Number 2, nagbibigay ng pagkain o limos sa batang lansangan. Number 3, hinahatian o binibigyan ng kamag-aral na walang baon. Number 4, pinahihiram ang kamag-aral na nakalimot sa lapis nito. Number 5, nagsisimba o sumasamba na kasama ang buong pamilya. Para sa tayihin, basahin ang sumusunod, piliin ang letra ng mabuting katangian o tamang gawin sa bawat sitwasyon na karaniwang nararanasan ng batang tulad mo. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Maaaring magpatulong sa tagagabay sa pagsagot. Number 1, nakita mong nalaglag ang 20 pesos mula sa bulsa ng isang batang naglalakad sa unahan mo. Dinampot mo ito at ibinalik sa kanya. A. Masipag, B. Matapat, C. Matyaga, D. Masaya. Number 2, bago ka matulog ay nagdarasal ka muna upang magpasalamat sa Diyos. A. Matyaga, B. Masunurin, C. Madasalin, D. Masayahin. Number 3, mahilig kang magpatawa at magsabi ng joke sa iyong mga kausap. A. Masayahin, B. Masunurin, C. Masipag, D. Matapat. Number 4,
Habang papasok ka sa paaralan, nakasalubong mo ang iyong guro na maraming bitbit na gamit. Ano ang gagawin mo? A. Lalagpasan ng guro. B. Sasabayan ng guro sa paglalakad. C. Iiwas ng daan upang hindi makasalubong ang guro. D. Tutulungan ng guro sa pagbitbit ng iba nitong mga gamit. Number 5. Nahihirapan ka sa takdang aralin na ibinigay ng iyong guro. Ano ang gagawin mo? A. Tutulugan ang takdang aralin. B. Hihinto kapag nahirapan na. C. Hihingi ng tulong sa nanay o nakatatandang kapatid na kasama sa bahay. D. Ipagagawa sa kapatid ang takdang aralin habang ika ay naglalaro. Para sa karagdagang gawain, basahin at unawain ang akda pagkatapos isagawa ang kasunod na gawain. Ang pamagat ng akda ay, ang kalikasan ay dapat alagaan. Mahalagang pangalagaan natin ang ating kalikasan. Marami tayong pangangailangan na ibinibigay nito. Dapat nating iwasang gumawa ng mga bagay na makasisira sa ating kalikasan upang patuloy nating mapakinabangan ang biyayang ito na bigay ng may kapal. Sa iyong kapaligiran, ano-ano ang nakikita mong ginagawa ng mga tao na nakasisira sa kalikasan? Para sa panuto, pumili ng 5 gawain ng tao na nakasisira sa kalikasan. Isulat ang letra sa sagutang papel. Letter A, pagtatanim ng puno sa kagubatan. Letter B, pagtatapon ng patay na hayop sa ilog. Letter C, pagsisiga ng basura. Letter D, paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok na basura. Letter E, pamimilantik ng ibon. Letter F, pagtatapon ng basura kahit saan. Letter G, paglilinis ng mga kanal. Letter H, pagsusunog sa kagubatan. Maraming salamat mga bata. Tandaan ang pag-uugnay ng ating sariling karanasan sa binabasang teksto o kwento ay makatutulong upang mas madali nating matandaan ang detalye ng binasang teksto o kwento. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. #ProjectAppear. Paalam!